O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Sige na, like mo na yan. Nagsimula ang series sa magkapatid na Mio at Fen na pinagmamasdan ng ibinebentang hotdog. Pareho silang naistikman yung hotdog at nag-order si Mio. Pero iniwan siya ng kuya sa ere na nais umuwi na. Kaya nagtanong ang babae kung ayaw ba ito ng kuya. Pero wala daw pera ang kuya. At sinabi ni Fen na kainin nila yung naiwan na nukujaga. Ngunit ayaw ng babae dahil Lunes silang nagluto nito pero kada araw na lumilipas ay hinahaluan ito ni Fen ng leftover kaya naging maitim daw na nakakatakot kainin. Magdadahilan pa sana si Fen pero ayaw na makinig ni Mio. May pera pala si Mio na binayaran ng hotdog. Pero nakita niyang naging madilim ang mukha ni Fen. Kaya inaya niya itong kumagat ng isa. Nasiyahan naman si Fen, ngunit isang kagat lang talaga niya sa buong hotdog. Kaya nagalit si Mio na sinuplex ang kapatid. Habang naglalakad si Fen sa school ay inabangan siya ng mga bully at tinawag para bugbugin. Nakita sila ni Mio na naroon lang sa malapit. Hinawakan ng mga bully si Fen para bugbugin. Ngunit naroong bigla si Mio na nagtanong kung anong ganap. Sinabi ni Fen na huwag idamay ang kapatid. Pero binatukan ni Mio ang lalaki at kinwilyuhan at nagtanong kung anong nangyayari. Naisip ng mga siga na walang galang sila. Kaya hinuli nila si Mio at sinabi kay Fen na wasak ito kapag hindi magbigay ng pera si Fen. Sinabi ni Fen na aalis lang siya at babalik agad dala ang pera. Saka mabilis na tumakbo. Nagtanong si Mio kung anong pera ang tinutukoy ng mga bully. Pero naniningil pala sila ng utang ni Fen dahil bawat isa sa kanila ay inutangan ng kapatid. Pero sinabi ni Mio na hindi babalik ang kapatid dahil hindi nito alam mag-isip ng mabuti. At sinabing ipapakita kung paano kausapin si Fen. Mabilis na hinabol ni Mio si Fen at sinakal. Saka binugbog ang nakadapang kapatid sa harap ng mga nagpautang na pinagpawisan at tumawag ng pulis. May nakita si Fen na magkapatid na ipinaglaban ng kuya ang batang kapatid na babae laban sa mga uwak. At naalala ang kapatid. Ngunit iba ang sitwasyon nila dahil si Mio ang nagtatanggol, ngunit nang bubagbog din sa kanya. Kaya nang minsang nasugatan ang tuhod ni Mio at nagdugo dahil sa pagsali sa track and field, ay biglang dumating si Fen na binuhat siya para dalhin sa klinik. Kaya masaya ang lahat maging siya. Pero nagising siya sa pag-imagine ng pisilin ni Mio ang mukha niya. At nang sinubukan niyang buhatin ang kapatid, ay hindi niya mabuhat-buhat. Maging nang sumakay sa likod si Mio, ay nahihirapan si Fen na hindi makatayo. Kaya pinagbantaan siya ni Mio na papatayin kapag hindi siya madala. Kaya kawawang lalaki. Isang lunchtime ay nakalimutan ni Fen ang meal card nito. Kaya nagpunta siya kay Mio at puwersahan na hiniram ang meal card ng galit na babae. Saka parang baklang umalis. Pinuntahan niya ang kaklaseng si Kai na nakalimutan din ang meal card. At ipinakita ang hawak na hiniram na meal card. Hiniram din ni Kai ang meal card kaya inutusan ito ni Fen na bumili ng pagkain nila. Samantalang nakisawsaw naman si Mio sa card ng kaibigang Mio. Ngunit nang mag-swipe ang babae ay wala nang laman ang card. Sinabi ng nagbebenta na pwede ding cash. Sinabi bigla ni Kai na siya na ang magbabayad saka nag-order ng marami at nagbayad. Kaya nag-blush ang babae na nagpasalamat at sinabing magbabayad din agad. Pero dahil hindi card ay sinabi ni Kai na hindi na. Saka umalis din ito. Kalauna nang maghiwalay sina Kai at Fen ay galit na dumating si Mio kaya naalala ni Fen na hindi ibinalik ang card nito. Kaya inilock siya ng babae. Pero na-inlove ang mukha nito at pinanggigilan na malagatok ang leeg ni Fen. Sa lunchtime ay naalala ni Mio si Kai na hinanap. Saka nag-imagine na lalapitan ito para magbayad, pero magiging love story. At ginigising siya ni Mio na nakita pa siyang lumilipad sa kilig. Sa paglalakad sa campus ay nabangga ni Mio ang nakatalikod na Kai. Kaya na-shock siya na hindi makapagsalita nang makita ang lalaki na nagtanong kung ayos lang siya. Saka sinabing magbabayad siya ng inutang sa lunch. Sinabi ni Kai na card ng kaibigan yung ginamit nila. Pinulot ni Kai ang notebook niya at ibinigay. Saka nag-shoot ng bola bago umalis para tawagin si Fen. Masarap ang kain ni Fen nang sinabi ni Kai na may chicks na nais siyang kausapin. Kaya sinabi ni Fen na siya lang ang pupunta at iniwan at tinakbuhan ng mabilis si Kai. Pagdating niya ng court ay nakita si Mio na agad siyang sinuntok. Naupo sila para hintayin ang balak kausapin. Ngunit lumubog na ang araw ay wala pa ring dumating, kaya namuti ang kanilang mga mata sa kahihintay. Kawawang love life. Isang araw ay may nakita silang nag-sale na buffet para sa couple. Agad hinila ni Fen ang kapatid para maging couple at kakain. Pero sinapak siya ng babae na sinabing maghanap ng iba. Tinawagan ni Fen si Kai at masaya itong nakita ang buffet na nakasale.
Kaya nagkunwaring bakla si Fen para lang makapasok sila. Pinapasok naman sila basta gawa sila ng heart-shaped na litrato. At masaya ang dalawa na kumain ng only food na buffet. Kain sila ng kain ng marami, pero kapag may maiwan sila ay magbabayad sila. Dumaan yung waiter na nagtanong kung kakain pa sila sabay ilaw ng mata. Kaya sinabi ng dalawa na kakain pa sila. Pero nag-isip sila ng paraan para sa mga leftovers. Pagdaan ng waiter ay nakita ang napakalinis na naiwan ng dalawa. Pero nang tinignan niya yung baso ay may naiwan na rice at dumpling. At sa likod ng plato ay may nakadikit na pizza. Humabol ito sa labas pero nakatakbo na ang dalawa. Nakita ni Miyaw ang litrato nilang dalawa, kaya napaisip na bakla ang isa sa kanila ng kuya. Habang naglalakad at kumakain sa Winter Festival ay napatanong si Fen kung bakit siya ang kasama ni Miyaw at hindi ibang lalaki. Naalala bigla ni Miyaw si Kai na crush at nag-blush. Pero nang makita ni Fen ang mukha niya ay nagpalusot na spicy ang kinakain. Pero umiiyak pala ang babae dahil sa nakitang couple picture ni na Fen at Kai. Naglaro si Fen ng pellet gun pero hindi marunong. At si Miyaw pa ang natama ng bumabalik na pellet. Kaya sinipa siya nito. At siya ang nagpatama sa target na Duck Duck Go. Kaya nakaipon sila ng maraming stuffed toys. Hinamon siyang barilin ang lion toy na may buhok. Pero na-imagine ni Miyaw ang mukha ni Kai. Sinubukan niyang barilin pero di nakascore. Nakakuha sila ng madaming stuffed toy. Pero iniisip pa rin ni Miyaw si Kai kaya nabaliw ito at sinipa ang sanisi na Fen. May anak mayaman na may butler na nag-transfer sa paaralan ng mga bida. Gusto daw kasi nitong maging ordinary. Nilapitan siya ng mga bully at sinipat at inamoy. At amoy mayaman kaya humingi sila ng pera. Pero dumating yung butler niya at pinagko-kung-fu yung mga siga. Sinabi ng mayaman na totoong gwapo siya at sikat na mayaman. Pero nagsasawa na siyang hinahabol ng mga babae dahil mayaman. At gustong maging ordinaryo lang. Pero baliw din ito. Nagpakilala siya sa classroom na bonsai at pinagkaguluhan ng mga babae. Nakita niya sina Kai at Fen na mukhang mga stress ang mukha at nais maging katropa. Pero bigla siyang tinawag ni Kai na mayaman kaya siya nabuking. Dahil pala ito sa logo ng damit na hindi niya natanggal. Kada sasabihin ng dalawa na mayaman ay nasasaktan siya. At naisip na nangangamoy pera yata siya. Sana all. Kaya sinabi niyang hindi siya mayaman at ang totoo ay mahirap lang. Pero mataas lang ang score kaya nakapasok sa mamahaling school. Ngunit pagkatapos ng 3 araw ay mas mataas ang score ng 2 bida kaysa kanya kaya nagtanong ang mga ito kung pwede na silang pumasok sa mamahaling school. Pinagmamasdan ni Miyaw ang picture ni Kai sa cellphone dahil na lovesick. Nang may mag-doorbell. Pero tumatay si Fen kaya napilitang buksan ni Miyaw ang pinto. Nakita niya sa labas si Bonsai na hinahanap si Fen. Biglang labas ni Kai sa likod, kaya nag-blush si Miyaw na agad isinara ang pinto. Paglabas ni Fen sa CR ay binati siya ng happy birthday ni Bonsai. At masayang pinagpunasan ni Fen ng kamay ang damit ng bagong kaibigan. Ibinigay ni Bonsai ang regalo nitong mamahaling bato na 3 lang ang existing sa mundo. Pero sa isip ni Fen ay bato lang ito. Pero tinanggap pa rin niya. Ibinigay naman ni Kai ang regalo na portrait daw ni Fen na mukhang unggoy. Na kinainis ni Fen. Biglang lumabas si Miyaw na nagiba ang itsura at bumait. Kaya nagtanong si Fen kung sino ito. Ibibisto sana ni Fen na masungit siya dati pero hinawakan ng babae ang daliri niya at binalaan ng kapatid. Saka masaya silang nagkwentuhan na magkakasama. Nakita ni Fen ang in love na mukha at mata ni Miyaw. Kaya nagulat siyang mapagtanto na isa sa dalawa ang crush nito. At para matukoy ay ginamit niya ang girl's perspective. At si Bonsai ang nakita niyang parang gwapo. Kaya nabakla ang mukha niya na napansin ni Bonsai kaya tumalikod. At masaya naman si Miyaw na tinitignan ang pangit na guhit ni Kai. Tinawag ni Fen sa isang lugar at biglang sinuntok at natamba ang kawawang Bonsai. Kaya pinagalitan ni Fen si Kai dahil hindi siya inawat sa tamang oras. Naroon lang pala ito na nagtatago din. Kaya sinabi ni Fen na suntukin din siya ni Bonsai para makabawi. Ngunit hindi alam ni Bonsai kung paano. Sinabi ni Fen na alam niyang na-in-love si Miyaw sa kanya. At advance itong mag-isips na sinabing papaiyakin ito ni Bonsai sa hinaharap dahil gwapo ito at magiging babero. Nagtanong sila kung paano na siguro ni Fen na si Bonsai nga ang gusto ni Miyaw. Kaya sinabi ni Fen na ipinanganak siyang parang babae kaya malaki ang chance na may in-love siya kay Bonsai, sabay laway. Kalaunan ay hinintay ni na Fen at kayang kalalabas lang na Miyaw. Sinabi ni Fen na alam niyang na-in-love si Miyaw at may pahintulot siya dito. Nag-blush si Miyaw. Ngunit si Bonsai ang lumabas na akala ni Fen na gusto ng babae. Saka nagpakyut naman si Bonsai na lumapit.
Pumapalakpak naman ang dalawa at sinabi pa ni Kai na pagsilbihang mabuti ni Miao si Banzai. Nag-echo ito sa tenga ni Miao. Kaya biglang nakita na lang ng dalawa na bumagsak si Banzai na sinipa ni Miao. Natakot si Fen na tumalikod. Saka tumakbo, pero nahabol na siya ni Miao na inapakan. Saka muling sinuplex ang kawawang Fen. Hindi makakain si Miao kaya nag-aalala si Mio sa kanya. Dumating bigla si Fen na kumuha ng chopsticks. Saka kinain ng pagkain ni Miao at inubos yung karne. Saka din umalis. Sinabi niya sa mga kasama na buhat noong araw na nagbigay siya ng basbas na magkarelasyon sila ni Banzai, ay naging iba na si Miao at hindi na nambubugbog. Saka nagkwento pa si Fen na mahilig sa drawing noon ang kapatid. Pero naging martial arts ang pinag-aralan nito kaya naging malakas. At lagi siyang bagbog sa paa ng babae. Saka naiyak si Fen sa pagbabago ng kapatid. Dahil dito ay tinawag ni Kai si Miao sa court. At sinabing concern si Fen sa kanya na tinuturing niyang delicate. Napatingin si Miao sa mukha ni Kai na naglalaro ng bola at sinabing hindi siya in love kay Banzai. Kaya sinabi ni Kai na ipapaalam niya ito kay Banzai. Isang lunchtime ay nagpunta ulit si Fen sa kantin para agawin ang pagkain ni Miao. Pero hindi na pumayag ang babae na binugbog ulit si Fen. Kaya nasabi ng dalawang kaibigan na nakabalik na si Mayo. Kasabay ng pagpaputok ng firecracker sa bagong taon ay ganun din ang tunog ng sapak ni Miao sa mukha ni Fen. Dahil lang ito sa milk tea ni Miao na ininom ng lalaki. Kaya binalak iluwan ng lalaki ang milk tea para ibalik ngunit sinapak siya ng babae. May nakita silang mag-ama na naglalaro ng firecrackers. At nakisawsaw ang dalawa na excited na parang mga bata. Kaya napansin sila ng mag-ama. Nagpaalam sila kalaunan. At masaya ang magkapatid dahil nabigyan sila ng tig-isang paputok. May nakuhang lighter si Miao kaya agad nilang sinubukan. Ngunit dahil sa lakas ng hangin ay hindi nag-aapoy. Kaya iniwan muna ni Miao ang milk tea at sparkler para magkasama sila ni Fen na pagilawin ang lighter at masindihan ang isang sparkler. Masaya nilang sinabayan ng dalawa ang pagputok ng fireworks sa langit. At nang maubos ang sparklers nila ay aalis na sana. Ngunit natabig ni Fen ang milk tea na naitapon. Kaya muli siyang pinagbobagbog ni Miao. Pero pag-angat nila ng mukha ay dumating ang mga kaibigan na may dalang pagkain para mag-party sila. Kaya napahiya ang dalawa pero patuloy pa rin sila sa pagbugbugan. At natapos ang Season 1. Kung gusto mo ng Season 2 ay like na dyan, at mag-comment ka sa baba ng Anime Recap Tagalog Season 2.